Nabaon sa mahigit 100,000 pisong utang si Tito nang maospital ang kanyang girlfriend dahil sa komplikasyon sa pagbubuntis. Magulo yung isip ko noon eh. Saan ako kukuha ng pambayad? Saan ako manghihira, mangungutang? We were frustrated, devastated. Kaya syempre, pangarap namin, lalo na medyo may edad na ako, pangarap ko na magka-baby. During that time, parang gumuho. We were broken. Definitely hindi mabubuhay yung baby kasi sa fallopian tube siya nabuo. Nataon pang walang regular na trabaho si Tito noong mga panahong iyon. Naubos ko na rin yung mga savings ko dahil ilang months na akong walang work noon. So, malaking problema para mabayaran yung 120,000 bill sa hospital. Sa bigat ng problemang hinaharap, lumapit si Tito sa Panginoong Diyos. Ang prayer ko noon, Lord, pag nalagpasan ko po ang pagsubok na ito, pinapangako ko na iayos ko na yung buhay ko sangayon sa iyong will. Habang papasok ang kanyang girlfriend sa operating room, napanood ni Tito ang The 700 Club Asia. It was almost midnight nung pinasok ang girlfriend ko sa operating room. Si Pastor Peter Kairos ang nagpe-pray. And then after ng prayer, tinanong niya kung tinanggap ba ng nanonood si Jesus bilang kanilang Panginoon tagapagligtas. During that time, sumabay ako sa prayer. And I was crying, I was broken. At noon ko lang tinanggap si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Hindi yun aksidente, yun ay para sa akin talaga. God put me into brokenness para siya unti-unti siya yung magbuo sa akin. Sa mga sumunod na araw, ninais niyang itama ang mga pagkakamaling nagawa. Nag-propose na ako sa kanya na I will marry her. Yun yung siguro first thing na inayos ni Lord sa buhay ko. Before kasi takot ako sa kasal. Pero during that time, pinaramdam niya sa akin na ang family ang unang ministry. So, pamilya ang aking unang binuo. Matapos ang pagwawasto kay Tito, dumaloy ang tulong para sa kanilang pangangailangan. May nagbayad ng utang sa akin, may kaibigan na dumalaw na nagbigay ng tulong. Na-raise namin yung hospital bill. I was blessed and relieved. Makalipas ang masalimuot na pahina sa kanyang buhay, tinupad ni Tito ang pangako. Pakasalan ang kanyang girlfriend na si Sharina. I used to live-in relationship. Pero during that time, sabi ko pa, this is it. Binago na talaga ako ni Lord. Si Lord na ang nasusunod sa buhay ko. Nag-uumapaw na pagpupuri sa Diyos ang tanging sambit ni Tito. Tumakbo at nanalo siya sa pagkakonsehal sa kakatapos na halalan. Ginamit ang impluwensya at testimonya upang makilala ng lahat ang grasya at habag ng Diyos na kanyang naranasan. Nagpapasalamat ako kay Lord sa pagdurog sa buhay ko at ang unti-unting pagbubuo sa buhay ko. Mula sa makasalan ng Tito, sa ngayon ay unti-unting binabago ng Panginoon na Tito.